Ayan, galing sa Lazada yan. Buksan natin. Ito yung Ubiquiti Light Beam Gen 2 5EC. Ito na yung abrihan. So, ang gagawin natin dito, i-unbox natin to, tapos i-configure natin. I-connect natin itong dalawa. Bali, dalawang light beam ito. Ito na guys. So, first natin gawin is i-assemble muna natin ito. Pagkatapos mag-assemble, i-connect natin itong dalawa. Point to point tayo. Bali, ito yung base reflector. Ayan. So, assemble natin to. Ayan. Yan yung reflector sa antenna. Saka ito yung antenna feed. Ayan. Ito yung power supply. Bali gigabit na po ito. Ito yung mga screw ng antenna reflector natin. Okay. Tapos ilagay itong courier housing. Ayan. Tapos ilagay natin itong antenna feed dito. Tanggal naman dito, ito yung pipindutin, oh. Ito, pipindutin mo yan. Press mo lang yan. Long press. Tapos kukugutin mo ganyan. Ayan. Ito yung naglalak. Ito yung adjustment bracket natin. Talagay yung bracket. Ayan, oh. Meron siyang dalawang ano dito. Tapos dito ipapasok itong butas na to. Yung butas na yan. Papasok ng ganyan. Para kitando ka ba? Ayan, oh. Okay na. Ilalagay natin itong screw. Ito siyang holder ng nut. Papasok mo yung nut dito. Ganyan, oh. Papasok mo lang yan. Dito ipapasok yung nut. Papasok mo rin itong mahaba na bolt. Tapos ang partner nito, ito yon. Partner yan silang dalawa. Pinaka-plastic. Ito yung partner. So ganyan ito. Papasok mo lang ganyan. Tapos ito yung iikotin mo. Ayan. Tapos yung partner naman dito, ito yon, partner sila dalawa. Dito yan ipapasok. Ganyan. Ayan. Okay, pagkakabit na yan, papasok na itong holder dito sa ilalim. Tapos higpitan dito.
Tapos itong full ring, ayan, itong full ring, dito yan ilalagay. Tapos screw ulit. Iikotin yung screw niya. Ganyan lang kadali guys. Okay. Tapos meron tayong makikita dito mga number. Ayan, mga number na yan. Yan. Kailangan itong kung kailangan mo ng straight, dito lang sa 0. Pinaka 0. Yan, isip mo yan sa 0. Itapat mo lang itong screw sa 0. Luwagan mo konti. Ganyan Ayan, ma-adjust na yan. Tapos kailangan nasa 0 yan. Para straight yung antenna mo sa taas. Yan, nasa 0. Pag nasa 0 na yan, higpitan mo na. Higpit na. Straight na yan. Ganyan. Tapos meron siyang blue dito na may bubble sa gitna. Ayan So kailangan nasa gitna yan pag nagkabit sa taas. Kailangan nasa gitna yan para hindi tagilid yung antenna. Yan Yan, gumagalaw. Isa naman. Ito kompleto na rin. Ito yung screw ng antenna reflector. Ayan, ito yung mga bolt and nut. Ito yung power supply. Ito yung cord. Ito yung antenna feed, rear housing, at saka adjustment bracket. Ring. Pagkatapos nito mag-assemble, i-configure natin to. So gagawin natin to point to point. Kailangan connected itong dalawa. Bali, itong light beam 5AC pala, ang kaibahan nito sa Nano Station M5, ang kaibahan nila itong light beam to 5AC gigabit na yung internet. Gigabit na yun. Pero yung Nano Station M5 is 100 Mbps na yun, up to 100 Mbps. Maganda ito gamitin kasi gigabit na. Saka subok na talaga ito. Tapos nakalock na yan. Lock na. Ito. Bracket. Ayan. Ito yung holder ng bolt. Yung sa kabila naman. Ito. Tapos para hindi tayo malilito. Yan huwag nyo kalimutan kung ano yung partner dito. Yung partner dito is ito yung mag-partner yung dalawa na yan. Yan lang kasi. Yan, tapos na itong dalawa. So i-connect na natin ito. Yan, panoorin nyo to. I-connect natin. Okay guys, ito na yung preparation natin para sa ating configuration. Kailangan gumagamit tayo ng switch hub. Gigabit yan. Pero pwede rin kahit hindi gigabit, okay lang. Ayan, ito na yung power supply sa dalawa. Ito na yung light beam. Yung dalawa na yan. So, i-connect natin yung dalawa. First, gagawin natin is ito. Yan. I-connect natin dyan sa power supply. Yung may pula, yun yung POA papuntang radio. Ayan, tapos yung isang LAN papunta yan dito sa switch hub. Ayan, okay. Isang radio naman, yung wire papunta rin doon sa POA, yung red. Okay, yung sa LAN papunta rin sa yung LAN na yan papunta rin sa switch hub. Ayan yung switch hub na yan. Tapos
i-plug mo na yung switch hub. Okay. Yan, umiila na yung switch hub. Tapos, i-plug mo na yung power supply ng radio. Ayan. Ayan, umiilaw na yung radio. So, mayroon na siyang supply. I-plug mo na rin yung isa. Okay, na-plug na. Ayan. Ito yung isa, umiilaw na rin. So, itong ilaw na yan, yung steady, yun yung power niya. Tapos yung nagbi-blink, yun yung papunta doon sa computer. So, ibig sabihin, connected na siya doon sa computer. Ayan, connected na siya sa computer pag nagbi-blink na yan. So, kung hindi siya magbi-blink, ayan, tatanggalin ko yung LAN. Pag tinanggal yung LAN, hindi nagbi-blink yan. Tapos yung isa nagbi-blink. So, pag tinanggal yung dalawa, sige, tanggalin mo na. Ayan. So, ibig sabihin, hindi siya connected on sa computer. So, hindi siya nagbi-blink. Yun yung pinaka-power niya. Ayan. So, balik na natin. Ayan. Nagbi-blink na yung switch hub. Dito rin sa nagbi-blink na yan. So, ibig sabihin, connected na yan doon sa computer. Ganyan lang kasimple, guys. Yung pag-connect natin. So, isusunod natin yung configuration natin. So, ang gagawin natin, ito yung gagawin natin sa configuration. Okay. Ang unang gagawin natin is pupunta tayo sa Windows, Control Panel, Network and Sharing Center, Local Area, double click, Properties, double click. Dito tayo sa Internet Protocol version 4, TCP, IPv4. Double click. Click ninyo lang tong use the following IP address. Tapos i-type ninyo yung IP address. 192.168.1.1. Itong sa last digit, kahit anong ilagay natin dito, pwedeng 12, pwede ring 10, basta wag lang ilagay natin yung 20. Kasi yung 20, kasi yung 192.168.1.20, yan yung default ng UBNT. Company default ng Ubiquiti yan. So, hindi natin pwede ilagay yan kasi pag nilagay natin yan dito sa IP address, ang mangyari dito is mag-conflict yan. So, pag mag-browse ka doon sa browsing ninyo, hindi mo ma-detect yung radio kasi parehas yung IP. So, gagawin natin dito, ibahin natin. So, kahit pwede natin gagawin 21. Ayan. Tapos, click ninyo tong subnet mask. Ayan. Dito, click mo lang ganyan. Pag lumabas na yan, click na yung OK. Ayan, OK. Tapos, pupunta kayo doon sa browsing. So, i-type ninyo yung default ng UBNT. So, ang company default ng UBNT is 192.168.1.20. Tapos enter. Ayan, lumabas na. Select country, pindutin lang sa gilid, ganyan. Tapos pupunta tayo sa Philippines. Tapos language natin is English. Ayan, wag na nating baguhin yan. Tapos dito sa baba, I agree to the Ubiquiti network. Check. Yan. Continue. Username, kayo nang gagawa ng username. So, ito yung username ko. Password, kayo na rin gumawa ng password. Huwag ninyong kalimutan yung password niyo kasi pag nakalimutan ninyo yung password ninyo, hindi ma-open yung radio. At saka yung username. Huwag ninyong kalimutan. So, ito yung password ko. Tapos sa baba, confirm password.
save. Yan, lumabas na yung dashboard ng Lightbeam 5EC Gen 2. Ito na yung dashboard niya. So, una natin gagawin is pupunta tayo dito sa baba, settings. Tapos, dito tayo sa wireless mode. So, itong wireless mode, meron tayong tatlong option dito sa access point. So, ang gagawin natin dito, yung unang radio natin is gagawin natin itong access point. So, ito na yon, yung tatlong option ng access point. Meron tayong point to point, meron tayong point to multi-point, AirMax AC, at saka meron tayong point to multi-point AirMax Mix. Ang kaibahan dito sa point to point, bali dalawa lang yung connected. So, point to point lang yung connected. At saka dito naman sa point to multi-point AirMax AC. Pwede tayong makakonect dito ng marami. So, ang makakonect lang dito is only AC. Like 5EC, pwede makakonect dyan. At saka dito naman sa point to multi-point AirMax Mix. Ito ang pinakamaganda dito sa point to multi-point AirMax Mix. Kasi, pwede natin i-connect ang M5 natin. Kagaya ng Nano Station M5, pwede natin i-connect. Kagaya ng Nano Station M5 Loco, pwede natin i-connect. Kagaya ng Lightbeam M5, pwede natin i-connect. Pero, yung pwede natin makonect ditong M5, yung M5 lang na nasa version 6. Version 6.0 pataas. Yun ang pwede natin i-connect dito. Pero yung version 5.0 hanggang 5.0 hanggang 5.9, basta hindi umaabot ng 6, hindi pwede makakonect yung mga lumang radio natin na M5. Bagong version lang ang pwede makakonect. Basta nasa version 6 pataas na yan, pwede na makakonect. So yung mga lumang radio natin, yung mga Nano Station M5 na nasa version 5.0, 5.5, 5.8. So, i-upgrade na ninyo yan para pwede makakonect dito sa access point sa AirMax Mix. Dito naman tayo sa SSID. Yung SSID, pwede nating baguhin to, pwede rin hindi. Pero para sa akin, baguhin natin. So, ito yung ilagay natin. Halimbawa, ito yung Bravo BH1. So, yan yung SSID natin. Tapos, pupunta tayo dito sa antenna, dalawang option. So, dito tayo sa feed only. Dito sa feed only, ito yung output power niya. Umaabot ng 24 dBm. Pero kung dito ka sa 23-23 dBi, yung output power niya is 7. So, para sa akin, dito ako sa feed only. Yan, feed only. Tapos, output power is 24. Tapos, pindutin niyo yung ACL, i-on. Actually, yung ACL, pwede naman i-off yan. Yung ganyan, off. So, pwede ka rin makakonect ng off ang ACL. Pero, para sa akin, mas maganda i-on yung ACL. Tapos, dito sa policy, allow yung policy. Tapos, pindutin yung ACL. Ito yung access line. Dito natin ilalagay yung MAC address ng ating station. Bawat station, i-registered natin dito sa access point para save yung access point mo. Hindi ma-hack. Walang makakonect ng iba. Kasi dito sa ACL, kung ano yung naka-register dito sa access point mo, lagay yun lang yung makakonect sa radio mo. Siya lang yung makakonect. So, ito yung pinakamaganda. Lagyan ninyo ng ACL yung radio ninyo. I-on ninyo yung ACL. Tapos, i-register ninyo yung station dito. Ito lang gagawin natin. Tapos, pupunta tayo doon sa radio station. Tapos, punta tayo dito sa network. Sa network, baguhin natin tong default ng UBNT. So, gagawin natin to na 30. Ayan. 192.168.1.30
30. Tapos save. Tapos pupunta tayo dito sa service. Sa service, wag na niyo baguhin yan. Okay na yan. Tapos sa system tayo. Sa system, pwede natin baguhin itong device name. Ano ba yung device name na gusto ninyo? Device name. Yan. Baho, TL. Yan yung device name. Tapos save nyo na. Balik tayo sa wireless. Sa wireless, meron tayong babaguhin dito. Itong ACL. Ayan, naka-on na yung ACL. Pindutin lang yung ACL. Tapos, ilalagay yung MAC address ng radio. Gagawin natin, i-open natin yung isang radio natin. Eto, open natin. So, ganun din yung default. 192.168.1.20. Ito na yung second radio natin. Ang configuration ng second radio natin is station. Open natin. Ayan. Ito na yung second radio natin. So, ang gagawin natin dito sa second radio, so, kukunin natin yung MAC address. Ito yung MAC address ng second radio. Copy natin. Tapos, pupunta tayo dito sa access point. Tapos, dito natin i-paste. Tapos, lalagyan natin ng kung ano yung pangalan ng station. BH2. Click lang tong add. Pag na-click na yan, yan na naka-check na dito, ibig sabihin, naka-registered na yan dyan sa access point. Tapos, save sa baba. Tapos, save change. So, naka-save na yon. So, ang gagawin naman natin dito, i-configure muna natin ito. So, gagawin natin dito is copy. Tapos, punta tayo dito sa station, settings, dito sa security, click nyo lang, enable. Tapos, paste. Tapos, save. Pag nakasave na yan, yung OK kayo, connected na yan ulit. Yan. Tingnan natin sa dashboard. Connected na sila. Dito sa station. Ayan, connected na. So, meaning to say, okay kayo. Ayan, connected na. Speed test natin. Abot ng hanggang upload is 23 Mbps. Okay guys, salamat. At sana marami kayong matutunan sa tutorial na to. At huwag ninyong kalimutang mag-subscribe. Pindutin nyo lang ang bell button para updated kayo sa next video natin.